Glory to God. So, purihin po ang ating pong Panginoon. At ngayon po umaga, tayo po mayroon po mga Biblia ay atin pong buksan. Saklat po ng mga taga-Roma. Hallelujah. So, handa na ba tayo? Amen. So, Roma. Sa Roma tayo. At dito po ay mayroon pong mahalagang bagay na nais ng Diyos na makita na sa bawat sa po sa atin. Ito po ang pinakamahalaga na sa ating kalagayan, lalo na sa ating pong panahon ngayon. Amen? Ang ating panahon ay hindi na katulad nung unang mga panahon. Kumbaga, kung tayo pa'y babalik sa sinaunang panahon, hindi natin maibabalik. Ang mahalaga ay tanggapin na lamang natin ang isang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa huling panahon, at ang huling panahon ay panahon ng laganap ang kasamaan. Nandyan pa kayo? Isang panahon na ang mga tao ay paghaharian ng takot, pangamba, at kawalang pag-asa. So, nabubuhay po tayo sa isang panahon na hindi natin alam kung ano ang magaganap. Nandyan pa kayo? So, dahilan sa marami tayong mga naririnig at nararamdaman. Di lamang natin basta narinig, kundi mismo nararamdaman din po natin na kumbaga yung ginagawa ng Diyos ngayon na niyayanig ang lupa, ang mundo sa isang literal na lindol. Sa ibang parte naman ay walang tigil na gera, di pagkakasundo ng mga bansa. Hallelujah. At siyempre, ang isa sa sentro na tinitingnan ng buong mundo ay ang conflict na nagaganap sa Middle East. Lalo na ang naka-highlight sa conflict na ito ay ang piniling bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Israel. Hallelujah. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, ay hindi pa ganap ang kapayapaan sa bayan ng ating Panginoon. Hindi pa tapos. Kumbaga, yung mga nangyayari yun ay pasimula pa lamang. Sa mas magulo pa. At mas mahirap na kalagayan ng bansang Israel sa panahon po natin ngayon.
Hallelujah. Kaya, kumbaga, ano po ang kailangan natin bilang mga anak ng atin pong Panginoon? Sa Romans chapter 12, ito po ay paulit-ulit na atin pong tinatalakay at binabasa. Pero ito po ang mahalaga sa ating panahon. Sabi nga ng marami, panahon na daw para magpakabait. Nandiyan pa kayo? Kung tayo po ay mayroon pang mga ginagawa na hindi maganda, ibig sabihin, panahon na para magpakabait. Amen po ba? Bakit? Pastor, mabait naman tayo. Christian tayo eh. Talaga? Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Hallelujah. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, karapat-dapat, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hallelujah. Dito po mga minamahal ay may tatlong mahalagang bagay lamang akong minsan pa na nakita at nararapat na lagi nating gawin. At wag na wag nating kaligtaan gawin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. At ano po ang mga bagay na ito? Una, yung pag-alay natin lagi ng ating buhay sa Diyos. Pangalawa, huwag nating ilagay sa kompromiso ang ating pananampalataya. Amen. At ang pangatlo, sabi ni Pablo ay, mag-iba na kayo ng inyong isip. Ibig sabihin, magbago. Sabi sa wika English ay renewed mind. Bagong kaisipan. Hallelujah. Mga minamahal, gaano po kaimportante ang pagtatalaga natin ng ating buhay sa Diyos? O pag-aalay ng ating buhay? Paghahandog. Ang buhay ba natin ay nakahandog sa Diyos? Noong unang panahon, noong hindi pa laganap ang Kristyanismo o katuruan ng mga Kristiyano, alam niyo, hindi lahat ng Pilipino ay Kristiyano. Kasi kahit na pag sinabing Kristiyano, basta mayroon kang mayroon kang relihiyon na sinasamahan, ay Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Believers in Christ. Amen. Pag believers ka ni Kristo, o ikaw ay isang mananampalataya,
nakaugnay sa Biblia o sa salita ng Diyos yung ating pamumuhay. Amin po. Na hindi yung basta nagsisimba ka tuwing araw ng linggo, na paglabas mo, Kristiyano ka. Sabihin, nagsisimba ka lang. Alam mo, pag linggo ay kailangan magsimba ang tao. Ang tawag lang po doon ay relihiyoso. Kasi kung nagsisimba ang isang tao at walang makita na resulta at pagbabago sa buhay natin, ibig sabihin, ikaw ay isang taong relihiyoso. May relihiyon ka. Pero hindi totally na bago ang ating buhay. Amin po. Kaya nga, dito pumapasok ang salitang born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang isang tao na dapat may panganak ng muli. Amen? Pag ang isang tao ay naipanganak ng muli, mga minamahal, ibig sabihin, mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Hindi tayo pwedeng bumalik, katulad tanong ni Nicodemo sa Panginoon, para maipanganak na muli siya, kailangan niyang bumalik sa sinapupunan ng kanyang nanay para iiri uli at may panganak. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang born again na tinatawag, mga minamahal, yun po ay pagbabago ng buhay ng isang tao sa kanyang espiritual na kalagayan. Pagka nabago yung iyong espiritu, maging yung iyong paniniwala sa Diyos, at pagkakilala sa Kanya ay mabago, mga minamahal, kaya ang tao naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, sapagkat mayroong pagbabago na naganap sa kanyang buhay. Amen? Di ba ganun nangyari sa atin? Amen? Kaya tinawag tayong born again. At ang born again, hindi po religion. Hindi po yan religion. Ano ang religion mo? Born again. Hindi po religion ang pagiging born again. Amen po ba? Amen. Lahat ng tao na gustong makapasok sa langit, kailangan na ma-born again. Amen po ba? Lahat ng tao na gustong pumasok sa langit, kailangan na may panganak ng muli. Hallelujah. Mabago ang ating buhay, mabago ang ating isip, mabago ang ating buong pagkatao, mabago ang espiritu natin, maging yung ating pagkilala sa Diyos ay mabago din. Hallelujah. Kaya, ano po mga minamahal? Sa panahon natin ngayon, mahalaga na ang buhay natin ay ganap na ating maihandog sa Diyos. Sabi ng Bible, si Pablo po ay nananawagan, namamanhik. Sabi sa Bible, I beseech you, therefore, brethren, ako'y namamanhik sa inyo. So nakikiusap si Pablo sa mga kapatiran, sa mga kapatid sa Roma. Hallelujah. Ang church sa Roma ay isa po sa mga church
na itinayo ni Pablo. No? Hindi yung Romano Katoliko. No? Wala nang problema sa pag sinabing Catholic. No? Pag tingnan natin ang Catholic sa dictionary, ano po? Universal Church. Iba po yung Roman Catholic. Alam niyo, ang Roman Catholic, hinango po yan sa ang karamihan ng mga ritual na ginagawa ng Roman Catholic ay hinango sa Babylonia. Na ang pagsamba ay hinango sa kanilang pagsamba sa mga idol. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pagsamba sa mga paganong Diyos. Pagan. Worship. Yan ang karamihan sa ginagawa o mga traditional na pagsamba ng Roma Katoliko. Kapatid, mga minamahal, makita po natin na si Pablo ay namamanhik sa mga kapatid sa Roma na sabi niya, hallelujah, sabi niya, ialay ninyo ang inyong sarili. Ialay ninyo ang inyong sarili. Mahalaga po ang paghahandog ng buhay. Amen? Sabi ko nga kanina, nung hindi palaganap ang Kristyanismong katuruan sa Pilipinas, yung kultura ng mga Pilipino ay yung paniniwala ng ating mga ninuno sa maraming mga anito. Anito. Paniniwala ng mga matatanda. Mga paniniwalaan nila mga Diyos. Kaya, nung unang panahon, ang mga anak minsan ay nihandog sa Diyos-Diyosan. Yung aming panganay ay, ang pangalan ay Vicente. San Vicente. Nabanggit ko nakaraan dito, laging nagkakasakit. Kaya ang pangako ng aming mga magulang, pag birthday, kailangan may handa. May kinakatay na manok. Ay kami, yung mga sumunod na mga anak, siguro hindi sakitin, kaya walang laging birthday. Ako, nakatanda ako na binirthdayan, nag-aral lang sa Bible School. Siyempre, pupunta yung mga classmates sa Bible School, ay di naghanda yung nanay ko. Yun lang ako nakaranas na birthdayan na. Pero yung pangalan namin, dahil lagi daw nagkakasakit nung maliit pa, so ipinangako kay San Vicente. Vicente ang pangalan eh. Sino yung pangalan Vicente? Wala, no? Hallelujah. Siguro, pagka na-birthdayan, hindi, gumagaling. So, alam niyo mga minamahal, alam niyo yun, sa mga matatanda noong araw na ang paniniwala sa mga anito ay gano'n na lamang, kaya ang kanilang mga anak ay nihandog sa ibang mga Diyos. Ngayon, sa paglipas ng panahon at na-born again, kailangan mong bawiin yun. Kailangan mong bawiin, tubusin, sa pagkasanla ng kanyang kaluluwa sa mga anito, sa mga Diyos-Diyosan.
Hallelujah. Hallelujah. Yun po yung kailangan. Baka tayo nakatalaga pa nakahandog pa tayo sa ibang mga Diyos. Kailangan na mabawi natin. Mahalaga ng ating kaluluwa ay sa totoong Diyos natin italaga. Amen? Hallelujah. Diba? Nakita po natin mga minamahal, sa Biblia si Jacob, ang pangalan niya ay Jacob. Pinangalanan ni Isaac, kanyang anak ay Jacob. Ano nangyari? Diba? Kaya, habang lumalaki si Jacob, nagiging gahaman siya. Jacob nga Jacob. Sa Bisaya, Jacob Gahaman. Pero alam niyo mga minamahal, hindi tumigil si Jacob na mabago ang kanyang kalagayan. Spiritually, maging sa kanyang kalagayan bilang isang tao. Na dapat yung pangalan niya ay mabago. Para mabago din yung destiny niya sa buhay. Amen po ba? Hallelujah. Importante po yan mga minamahal. Si Jabez, ipinanganak sa gitna ng kahirapan. Pero, nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Yung kanyang pangalan na Hafiz o Jabez, alam niyo mga minamahal, ipinanak sa gitna ng kahirapan. Pero nagtiwala at nanampalataya sa Diyos na bago ang kanyang destiny sa buhay. Amen? Bakit? Ang kanyang buhay ay ganap na kanyang ipinagkatiwala, inialay, inihandog sa Diyos. Amen po. Kaya, maniwala tayo mga minamahal, pag ang buhay natin ay ganap na ating naitalaga sa Diyos, sa totoong Diyos. Sino ang totoong Diyos? Si Yahweh. Amen. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Amen po ba? Yung Diyos ng mga patriarka sa Biblia, yun yung totoong Diyos. Diba? Yung mga captives ng Hamas na pinalayo na nakaraang araw at nakabalik sa kanilang pamilya. Ang pagpapasalamat ng mga pamilya na ang kanilang mahal sa buhay nakabalik sa kanilang na buhay. Sinong pinasalamatan na? The God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac. Amen. At yun ang Diyos na ating sinasamba. Yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun ang Diyos na dapat na ating pinagtitiwalaan ng ating buhay. Amen. Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Amen po. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Pablo, I beseech you, therefore, brethren, that you present your bodies. Hallelujah. Ialay ninyo ang inyong sarili. Sa Panginoon, ang pinaka-importante, yung atin pong handog ng buhay. Yung buhay mo ngayon, importante kay Lord yan. Kaya nga, huwag na huwag tayong mawawala. Hallelujah. Sa araw ng paglilingkod.
sa araw ng pagsamba sa Panginoon. Amen po. Di ba? Sabi nga po, Hebrews chapter 10, verse 25, na huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ang pagtitipon, ang fellowship na ganito, importante. Amen? Pag nakaligtaan natin, siyempre, minsan, alam niyo, ano pakiramdam pag hindi tayo nakapagsimba o nakapagsamba sa Diyos? Kasi iba yung nagsimba sa nagsamba eh. Amen po ba? Na? Pag hindi ka nakapagsamba sa Diyos, ano po, parang pakiramdam natin kulang ang ating buhay. Amen? Pero pagka wala ka ibang naramdaman at normal lang, may problema ka. May problema tayo. Amen? Kasi ang isang tao na ang buhay ay nakatalaga sa Diyos, pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Sabi sa aklat po ng Roma, chapter 8. Amen po ba? Hallelujah. Ang isang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi anak ng Diyos, sabi ng Bible. Amen po? Hallelujah. So may problema tayo. Pag wala tayong nararamdaman. Alam niyo yon? Ang importante sa buhay natin na hindi dapat mawala ay yung conviction ng Holy Spirit. Ano yung salitang conviction? Yung nararamdaman mo na narinig mo ang maliit na tinig ni Lord, anak. Sumamba ka. Diba? Conviction. Kino-convict ka. Ha? Hindi yung sa safeguard, ha? Ako ang iyong konsensya. Hallelujah. Alam niyo yun, mga minamahal, ang Holy Spirit, kino-convict tayo. Diba? Pag nakagawa tayo ng mali, di ba may conviction sa atin? Ha? Yung mga mali nating ginagawa, naku-convict tayo. Ha? Nagigilty tayo. Kasi may Holy Spirit eh. Amen? Palakpakan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Glory, glory to God. Kaya nga, sa panahon ngayon, importante na katalaga ang buhay natin, ang ating sarili sa Diyos. Sarili. Yung ating buong katawan, pagkatao. Hallelujah! Glory, glory to God. Ayaw kong habang buhay ganito. Alam niyo, mga minamahal, mahirap talaga pala mangyari sa atin pag lumabo ang ating paningin. Kaya nga, sabi ng Bible remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin natin si Lord, pag malinaw pang mata natin, alalahanin natin si Lord. Ang kanyang salita, basahin natin. Pag dumating ang panahon at ganito ang ating kalagayan, mahirapan tayo. Kaya nga, habang bata tayo, maglingkod tayo kay Lord, basahin natin ang kanyang salita. Ephesians chapter 4, verse 1. Ano sabi dyan? Basahin natin sa Tagalog. Pakibasa nga. Pakibasa nga. O hindi mo rin makita. Yan. Ephesians chapter 4, verse 1.
Yan. Sunod pa. Yan. Sige pa. Amen. So, nakita po natin mga minamahal. Ano pa ang sabi ni Pablo? Sabi niya dyan ay, siya ay namamanik sa atin o sa mga taga-Episo. Sabi niya, mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So, pag ang buhay natin ay nakatalaga sa Panginoon, ano po ang mababago sa atin? Yung ating pamumuhay. Amen. Siyempre, ang pamumuhay natin, namumuhay tayo nang naayon sa ating kalagayan. Anong kalagayan natin? Tayo ay mananampalataya. Yun yung buhay natin. Amen? So, nararapat lamang na tayo'y mamuhay bilang isang mananampalataya. Amen. Namumuhay tayo bilang binago ang buhay, bilang born again. Kasi nga, kung taliwas ang ating ginagawa, mga minamahal, malaki ang ating problema. Bakit? Hindi mo tiyak, hindi natin tiyak kung ano ang mga magaganap sa atin. Kita po natin mga minamahal. Isang araw, yung isang driver ng UB Express na inararo yung mga, isipin ko yun. Kung kung halimbawa, isa tayo na nandun sa kalsada, at may mga tao na tolero ang isip na nagmamaniho ng sakyan, wala kang kamalay-malay, inararo ka. Kita niyo sa Facebook, pag-iwang-giwang yung kwan, mayroon naka-video na sumisigaw yung nakakita. Kitang-kita nila kung paano inararo yung mga nakamotorsiklo. Diba? Nagtilapon yung mga rider. Diba? Isang kumpirmadong patay at maraming tao nasaktan. Isipin natin yun kung tayo nagbibiyahe sa kalsada. At hindi tayo nakatalaga sa Diyos. Hindi natin naialay ang ating sarili sa ating pong Panginoon. Bakit? Anumang bagay, anumang pangyayari o magaganap ay pwedeng mangyari kahit kanino. Bawat sa atin. Amen? Hallelujah. At di lalo na ngayon, nagpapanik ang mga tao dahil sa nangangamba doon sa the big one. Diba? Nakita nyo sa Facebook, may lumalabas na may mga nagbablog, yung West Valley Fault, ang nakalagay doon ay galing sa Bulacan, Rodriguez, Marikina, Pasig. Ay, nasa Rodriguez tayo. Sabi ng vlogger, tingnan nyo na lang mga barangay nyo. Ay, nakalagay doon, San Isidro. Ano kaya ako sa Isidro na ito? San Isidro sa Bulacan, San Isidro sa Rodriguez. Ako sa San Isidro Rodriguez, kasama tayo. Oh. Hallelujah. Ay sabi ko nagkintuhan kami ni Ruth, pagawa natin bahay natin. Yung yari lang sa
Sa tubular lang at tubo lang ang ating poste. Sabi nila, bakit hindi pa simento? Para matibay. Kakuong nga, no? Pag naglindol, halimbawa, the big one, tapos itong bahay natin, hindi matumba yun. No? So alam niyo mga minamahal, ay kung hindi nga natin alam kung saan nakatayo yung ating mga bahay. Kapatid, mga minamahal, hindi naman masama na mag-isip tayo na para masiguro ang ating kalagayan. Pero importante sa lahat, yung kasiguraduhan ng ating espiritu. Amen? Iniisip natin yung seguridad ng ating buhay. Itong buhay natin, temporary lang ito eh. Ang importante yung ating espiritu. Amen. Yung kaluluwa natin na magsusulit kay Lord. Na yun ang dapat binibigyan natin ng importansya ngayon. Bakit? Pag namatay ba tayo, mapahalagahan pa natin yung kaluluwa natin, pagharap natin? Hindi na. No? Ngayon pa lang, sa buhay na mayroon tayo ngayon, dapat ang tinitingnan natin, bigyan natin ng seguridad ay yung ating kaluluwa at espiritu pagharap natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sa paanong paraan? Sa paraan kung paano tayo mabuhay at mamuhay. Amen? Kaya sabi ni Pablo, inuulit niya, namamanhik siya, hindi lang sa taga-Roma, kundi maging sa taga-Epeso. Sabi niya, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mamuhay kayo sa paraang nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So tayo po ay mga taong tinawag ng Diyos. Amen? Tinawag ka? At tayo po ay tumugon sa tawag ng Panginoon at nandito tayo. Kabilang tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Bawat sa atin ay tinawag. Hallelujah. At nagpapatuloy. Bakit? Hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos. Pinili ka ni Lord. Palampakan natin ang ating pong Panginoon. Hindi lang tayo basta tinawag. Bakit? Maraming tinawag. Pero, kakaunti ang pinili. Sana, nawa, isa tayo sa mga pinili ng ating Panginoon. Amen? So bilang tinawag at pinili ng Diyos, dapat laging nakatalaga ang ating buhay para sa Diyos. Hallelujah. Diba? Kaya nga, paano tayo mamuhay, sabi ng Bible? Hallelujah. Sabi dyan, mamuhay kayo gaya ng narapat sa mga tinawag ng Diyos, kayo'y maging mapagpakumbaba. Yan. Pakababa lang tayo. Amen? Kahit na ano yung marinig natin sa iba, pakababa ka lang. Amen? Bakit? May mawala ba sa atin? Ay, sabi ng Bible Minsan iniisip natin, parang unfair naman. Unfair ang buhay. Pag binato ka ng bato, parang gusto mo rin, gantihan mo rin ng mas malaking bato Nandyan pa kayo? Di ba sa prinsipyo sa mga taong kaisipan, pag binato ka ng bato, pumulot ka rin ng bato. Kasi batuhan ang laban
Pero sa prinsipyo ng Biblia, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Ibig sabihin, gantihan mo ng mabuti. Ang masamay, gantihan mo ng mabuti. Diba? Bato ang binato sa iyo, ibalik mo tinapay. Kung titingnan natin, parang hindi yata makatuwiran. Sa isip ng tao. Pero sa isip ng Diyos, yun ang nararapat. Amen. Diba? Sabi nga ng Bible, love your enemies. Amen? Ay, pastor, pag nakita ko yung kapitbahay ko, parang gusto kong dumugin eh. Diba? Sabi nga ng isang kapatid, pastor, pag nakita ko yung aking kalagayan, parang hindi ako maniwala dyan sa ibigin ng kaaway eh. Diba? Isipin niyo yun. Kasi nga, pag nakita niya yung kanyang kalagayan, sitwasyon, na sumira sa kanyang katawan, pag nakita niya, parang hindi niya kayang tanggapin yung sinasabi ng Bible, love your enemy. Di ba mahirap? Pagka ang umiral sa tao ay yung pagiging tao at hindi yung kalooban ng Diyos at salita ng Diyos, hindi talaga natin kayang ibigin ang ating kaaway. Pero sa Biblia, yun ang prinsipyo ng Biblia. Love your enemy. Amen? Bakit? Ito yung dapat ipamuhay para sa mga taong tinawag ng Diyos. Hallelujah. Diba? Sabi niya, maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga. Ingay ka, brada. Sawayin mo nga. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, napakapalad po natin. Amen? Pag ang buhay natin ay nakatalaga kay Lord, mapalad ka. Amen? Hindi ka kawawa. Mapalad ka sa lahat. Sa maraming mga tao. Kaya nga, yung kalagayan natin bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Panginoon, huwag mong basta-bastahin ang iyong pagkatao. Amen? Hallelujah. Huwag nating i-label ang ating sarili sa mga hindi Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin, huwag ka nang makisama sa kanila. Pwede ka makisama sa kanila. Huwag ka lang makisama, huwag mong gayahin ang kanilang ginagawa. Amen? Amen. Kasi nakikipagkapwa-tao tayo. Nakikisama tayo sa ibang mga tao. Ako nga nakikipagpintuhan, kahit ang kakpintuhan ko, maya-maya nagmumura eh. Bakit? Ay, yan ang kanyang buhay eh. Maya-maya magmura siya. Pag nagkikwentuhan kami, may kasamang pagmumura. Ay, nakikipagkwentuhan sa akin eh. Alam nga na, sabihin ko, ay, huwag ka dito eh. Pastor ako, dapat dito. Magkipagkwentuhan sa'yo, magmura ka. Minsan, pinipigilan din naman niya. Alam niyo mga minamahal, kailangan lang, alam natin yung hangganan, yung ating limitasyon. Amen? Diba? Kasi kung ang ginagawa ng ating kapwa ay gawin natin, kapatid mga minamahal, sabi ng Bible,
Do not be conformed to this world. So, be not compromise our faith. Amen? Pagdating sa pananampalataya, huwag nating ikompromiso ang ating pananampalataya sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Kung ano yung ginagawa ng iba, gawin din natin, na-compromise tayo. Hallelujah. Ay, ang buhay natin, itinatalagaan natin sa Diyos. Lord, sa araw na ito, lalo na mga kapatid natin, mga anak natin, nagbabiyahe. Alam niyo yun? Hallelujah. So, mahalaga ang buhay nila ay nakatalaga sa Diyos, iniaalay sa Diyos. Bakit? Ano man ang mangyari, kapatid mga minamahal, tiyak tayo, sa Diyos tayo. Amin po. Hallelujah. So, balik tayo sa ating text. Sa Romans chapter 12. Yeah. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Hallelujah. Glory to God. 1 Peter chapter 2 verse 11. Unang Pedro, sa Kabanatang 2, talatang 11. Pakibasa po sa Tagalog. Hallelujah. Ano po sabi ni Pedro? Sabi po dyan, mga pinakamamahal. Ganda, no? Yung approach ng mga disipulo sa mga mananampalataya, pinakamamahal. No? Mga kapatid. Sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren. So sabi ni Pedro, sa mga kapatid na kanyang sinulatan, sabi niya, pinakamamahal. Hallelujah. Ipinamamanig ko sa inyo bilang mga dayuhang nakipamayan sa daigdig na ito, talikdan ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Hallelujah. Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa. So dapat na ang ating mabuting gawa makita ng iba. Amen? No? Kaya nga, ang kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos na nakatalaga ang buhay, tayo ay mga ilawan sa mundong ito. Na dapat yung liwanag na mayroon ka ay nakikita ng iba. Natatanglawan sila. Amen. Hallelujah. So, mamuhay daw tayo, sabi ng Biblia, no? Ano po? Sana? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. No? Di ba sa atin, mostly, araw-araw, no? Nakikita natin, nakikisalamuha tayo sa mga hindi Kristiyano.
Hindi naman pwedeng kumbaga, hindi naman pwede na tayo ay dito tayo, no? Gawin natin exclusive ang buhay natin. Hindi naman pwede. Nandito pa rin tayo sa lupa. Amen? Amen. No? At yung pakikipagkapwa-tao, importante yan. Amen. Pwede natin gamitin para may share natin sa iba, may bahagi natin sa ating kapwa ang kabutihan ni Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, sabi niya, no? Sabi niya dyan, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Mamuhay kayo ng maayos. Kaya nga pag nakatalaga ang buhay natin sa Diyos, makikita natin yan. Makikita ng iba. Mayroong pagbabago sa buhay natin. No? Tayo nga, no? Tayo ilaw ng mundong ito. Ibig sabihin, ang mundong ito, marami mga tao namumuhay sa gitna ng kadiliman. Nangangapa sa dilim. Ibig sabihin, makasalanan. So tayo po ay mga taong tinawag, pinili ng Diyos. Mapalad tayo. Pero mayroon tayong bahagi. Mayroon tayong responsibilidad. Paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Panginoon? Na yung ilaw na nasa atin, kailangan maging maliwanag sa kanila. Madilim nga ang mundo eh. Maraming tao na umuhay na walang pag-asa. At ikaw at ako, tinawag at pinili ng Diyos para magdala ng pag-asa para sa kanila. Amen. Isipin niyo yun? Iba ka sa kanila. Kung sila ay walang pag-asa, ikaw ay mayroon. Kapatid, mga minamahal, sabi ng Biblia, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Sa pamagitan mo, sa pamagitan natin, ang Diyos ay napaparangalan sa pamagitan ng ating pamumuhay. Kaya nga, mamuhay tayo ng maayos, sabi ng Biblia. Diba? Kaya nga, araw-araw, dapat nakatalaga ang ating buhay. Mamuhay ng maayos, mapagpakumbaba, mabait. Sabi sa episode, di ba? Dapat ang Kristiyano mabait. Amen! Amen! Hindi basta-basta nagagalit. Hello? Hindi basta-basta nagagalit. No? Kung nagagalit man, may dahilan. No? Pero dapat ang Kristiyano, hindi dapat basta-basta nagagalit. Na, pag nagalit, dapat agad-agad pinapawi ang galit. Bakit? Aba, ay kung nag-rapture, galit ka? Nandiyan pa kayo? Naisipan natin yon. Pag nag-rapture, at ikaw ay sa gitna ng galit, kahapon, kagabi, may aywan ko kung content lang yon. Pero, yung lalaki vlogger, yung babae bungangera, wala silang pagkain. Nagalit yung babae. Ay, adlaw-adlaw na lang, Bisaya eh. Adlaw-adlaw, mag-vlog ka. Huwag ka na't bugas. Huwag ka sweldo sa pagbablog. Nagalit yung lalaki.
Ay, katabil mo, yung baba mo. Nagalit na yung lalaki. Na? Talagang kwanda yung bibig ng asawa niya eh. Dahil, siyempre na rin yung lalaki, na duro-duro siya eh. Kumuha ng tingting, duro-duro niya. Matusok mo ang mata ko! Alam niyo yun, mga minamahal? Nakatagpo na yung Kristiyanang madaling magalit. Ha? Sa Mindoro, may mga kasama na kami mga kapatiran. Kagad-agad, galit. Ha? Maya-maya naman, nawala din ang gayang galit. Kasi nga, pag Kristiyano ka, kasi ang tao, iba-iba naman ang temperament eh. May mga tao na madaling magalit. May mga taong kahit galitin mo na, hindi pa nagagalit eh. Sadyang, yun ang kanyang temperament. Pero may mga tao, kagad-agad, nagre-react, madaling mag-react. Kung yung narinig, galit talaga. Na hindi ba nag-iisip. Pero sabi ng Bible, dapat mamuhay tayo ng maayos, mapagpakumbaba, mabait, matyaga. Amen. Ngayon, kung hindi ka pa mabait, magpakabait ka na. Sikapin mo na maging mabait. Amen. Bakit? Ay kung mag-rapture, lagi kang magalit. Araw-araw, pag-gising pala, galit ka. No? Pagkakita mo sa pusa, sinisipa mo. Pati pusa. Hindi mo na alam, be kind to animals. Amen? No? Be kind. Sa hayop pa lang, no? Nawawala na yung pagiging Kristiyano mo. Ay, di lalo sa kapwa-tao mo. Yung hayop nga eh. No? Kunting ko na ng hayop, ginasipa mo eh. Dapat kung mayroong mga taong mapagmahal sa mga hayop, Kristiyano. Amen? Pag Kristiyano ka, dapat sa lahat ng may buhay, dapat mabait ka. Amen? Hallelujah. Diba? Ang ugali natin nababago yan. Amen? Ang pagkatao natin nababago yan. Basta, lagi nating ialay ang ating buhay kay Kristo. Araw-araw, Lord, sa iyo ko tinatalaga ang aking buhay. Kaya pagka gustuhin mo man, kung may mga pangyayari na gustuhin mo magalit, huwag na lang. Diba? Bakit? Sabi ng Bible, ang galit ay hindi nakakatulong sa tao. Sabi ni Santiago. Amen. Hindi nakakatulong. Diba? Hallelujah. Kaya minsan, sabi ko nga, parang gusto kong magalit. Kung ano ang narinig ko sa tao, gusto kong mag-react. Iniisip ko, pastor ako eh. Sabi ni Toto, ako na lang pa. Hindi ako pastor eh. Siya na lang daw. Ano kaya kakong ganyan ni Toto? Ba't hindi niya siguro? Kasi magkaraan naman, hindi naman siya pastor. Anak siya ng pastor. Nandyan pa kayo? Pero sabi ng isang tao nakausap ko na minsan nagamura. Sumbong mo na sa langit. Oo nga, no? Kahit pala mura, mayroon din puntos eh. Pag sa Diyos mo, halimbawa, tayo na anak ng Diyos, kahit na paratangan ka ng hindi tama, mag-react ka, ikaw pa rin ang mali. No? Bakit kaya padalangin mo na lang? Pag si Lord ang gumawa ng paraan, at iligtas ka,
Amen. Amen. Wala kang problema. Wala kang atraso sa kapwa mo. Bakit? Ay, kay Lord mo sinumbong eh. Ay, lahat naman alam ng Diyos yan eh. Amen. Basta mamuhay ka ng maayos sa harap ng mga tao, walang pananampalataya. Kapatid, mga minamahal. Pag si Lord ang gumawa ng paraan, ligtas ka sa problema. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, mahalaga ang ating buhay ay nakatalaga sa Diyos. Ano man ang mangyari, panatag ka. Amen? Kita niyo mga minamahal na naglindol. Ang lindol sa Mindanao, paulit-ulit. Kahit na isang araw, naglindol uli. Noong nakaraan na naglindol sa Agusan, yung mga tao nagtakbuhan sa plaza. Kita ko isang tao, nadapa pa nga eh. Katakbo. Marinig mo sa video, Lord, tama na Lord, hallelujah. Ay kakong Christian, siguro marunong mag-hallelujah eh. Diba? Sa gitna ng pagyanig, ang tao natataranta. Pero, pag ikaw ay mananampalataya, una dapat nasa isip natin, alam natin, may Diyos na kayang mag-control ng mundo. Kaya nga bitbitin ni Hercules ang globo eh. Diyos pa kaya? Amen. Di ba si Hercules, pasan niya ang mundo? Sabi ni Hercules, sa laki ng kanyang katawan, kaya ni Hercules. Kung kaya ni Hercules, higit na kaya ng Diyos na ingatan ang mundo na kanyang ginawa. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. So tayo bilang tao, ang buhay natin dapat ang italaga sa Diyos. At sikapin natin, huwag nating ikompromiso ang ating pananampalataya. Sige po, pansamantala tayo po'y magtatapos. Itutuloy po natin. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaral. Ano man ang mangyari sa buhay natin. Sabi nga ni Pablo, sa mamatay o mabuhay, dapat sa Diyos tayo. Amen. Glory, glory to God. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Isuko natin ating buhay sa Diyos. Amen? Alam niyo yung kantang I Surrender All? Hallelujah. I surrender all. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Hallelujah. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sa Tagalog, inialay ko, inialay ko. Iaalay ko ang lahat.
inialay ko. Iaalay ko. Iaalay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Iaalay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo, iaalay ko. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Glory, glory to God. O, luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong banal na pangalan, dakilang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Lahat-lahat, Panginoon, sa aming buhay, aming isinusuko sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano man ang kahinaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man ang aming kakulangan o kasalanan na nagawa, Lord, sinabi ng iyong mga salita. Lahat ng ito ay kayang-kaya mong kalimutan. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, I surrender all sa aming buhay, sa bawat isang narito sa iyong mga kapatiran. Lord, sama-sama naming isinusuko sa inyo ang aming buhay, ang aming pagkatao, ang buo naming sarili sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat sa kapatawaran, dakilang Diyos. Hallelujah. Linisin mo, Panginoon, ang buhay namin. Hallelujah. Ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, sa iyo namin itinatalaga ngayong umaga. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga salita. Hallelujah. Na nagpapaalala, dakilang Diyos, sa po sa amin. At ngayong umaga, Panginoon, narito ang aming buhay. Buhay na aming inihahandog sa inyo. Hallelujah. Lord, simulan mo, Panginoon, baguhin ang aming puso, ang aming buong kaisipan at pagkatao ngayong umaga, dakilang Diyos. Ngayong umaga, sa araw na ito, Panginoon, kami po ay pansamantala na magkakahiwalay bilang magkakapatid. Saan man kaming dako naroon, Panginoon, ano man ang aming ginagawa. Lord, lagi naming isaisip na kami ay mga taong pinili mo at tinawag mo. At ang aming buhay ay minsan pa ay nakatalaga sa inyo. Hallelujah. Magkaroon, Panginoon, ng resulta sa aming buhay. Mabago ang aming pamumuhay at ang aming mga ginagawa sa araw-araw. Magkaroon kami ng takot, Panginoon, sa inyo, dakilang Diyos. Sapagkat hindi namin alam kung ano ang mga magaganap sa susunod na mga oras, sa susunod na mga araw at linggo sa aming buhay. Lord, salamat. Samahan mo ang iyong mga anak. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga buhay. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya, ang kanilang mga anak na pumapasok. Lord God, ingatan mo, dakilang Diyos. Ang iyong divine protection, Panginoon,
ay iyong ipagkaloob. Bakuran mo na yung kapangyarihan ang bawat isa at ilayo sa anumang kapahamakan. Hallelujah. Lord, salamat po. Pag-isahin mo ang aming mga puso. Pag-isahin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Maglingkod kami na may takot sa inyo at mamuhay ng nararapat sa inyo. Salamat po sa kagalakan. Ang iyong salita'y manatili sa buhay namin, sa puso ng iyong mga anak, at ito, Panginoon, lumago sa aming mga buhay. Ito, Panginoon, namin pong panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Itang Banal Espiritu. Amen and Amen. Glory, glory to God. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.